Good day, everyone. Good day, pare. Welcome to the 700 Club Asia. Alam niyo po, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, hindi po tayo iniiwan ng Diyos. He sees us, He calls us by name, and in His hands, every broken story has the chance to become something beautiful. That's right, Mare. Today's episode reminds us that no matter how far we've wandered, no matter how deep the wounds, we have a God who is our living hope. Let's meet Christine, ko whose nasa story Qatar of and pain yung and dad ko redemption nasa Saudi. shows us just So, that. naiwan kami ng siblings ko with my tita, sister ng mom ko. Ate, si tatay! Tay! Kapag umuwi yung father ko from sa Saudi, dumadiretso siya sa ate ko and natutulog siya with my ate Kim. Doon nag-start yung hindi ko na-feel yung love and affection galing sa parents ko. Favorite din ng father ko yung sister ko. Lagi kami nag-aaway ng sister ko. Kapag may ginagawa po kasi akong tama, hindi po nila nakikita yon. So, ang ginagawa ko is nag-spend ng time with my friends, which is na-feel ko na yung love na hinahanap ko is nasa kanila. Yung naging boyfriend ko po, barkada po siya ng sister ko, doon ko po talaga na-feel yung love talaga na sobrang hinahanap ko. Pwede yung marap ka rito? Kaya lang po, dun sa 8 months na yun, masakit po. Kasi inisip ko, father ko po kahit nag-aaway po kami, hindi po ako sinasaktan, never po. Mama po sa mga friends ko, uminom po kami. Hindi ko po ma-handle yung emotion ko that time. Kasi nahuli ko po siyang nag-cheat. Which is nakita ko po sa phone niya. Nung nag-break po kami, doon po yung time na na-feel ko na eto na lahat, wala na talagang love. Mom ko hindi ko pa po makontak. Parang sumabog na po ako. Kung ganito lang din yung mangyayari, kung mawawala din siya, mas okay din na mawala na rin ako. At least end na yung pain. Bumalik din po yung relationship namin. Pero dumating po talaga sa time na ayoko na. Kasi may nangyayari na po sa kanila ng girl eh. Yung pa-schoolmates ko po, inaya po ako mag-table tennis. Saan ang table tennis namin? Table tennis? So, ang ginawa ko po sa mama po ako, maliit na room lang po siya. Ay, ano nga alam nila? Ito ba yung sa table tennis? Hindi, Bible study meron dito eh. Ganun po ba? Balikan na lang ng Friday, asahan kita makita. Sige po. Friday na po, sakto po wala po akong pupuntahan after school. Doon ko po nalaman na gathering po pala siya ng college students na sabay-sabay pong win-worship si God. Sobrang nag-struck po talaga yung message sa akin kasi about po sa love. Na ang tagal ko nang hinanap, pero hindi ko nakita. Pero nung Friday na yon, doon ko siya nakita. Nagsabi ko na, Lord, I am a sinner. Pinatawad mo ako. God ka. And bakit hindi ako magpapatawad din sa iba? Nakita niya po talaga yung changes. Parang nagpaparamdam siya, babalik siya. Sabi ko po sa kanya, may relationship na ako kay God. Gusto kong i-pursue to. Kaya, okay na friends tayo. Alam mo yung feeling na, wow, nasabi ko yon. Pero dati, grabe, ayaw ko siya mawala. Nung pinagpipray ko po yung family ko, naging okay po, unti-unti yung relationship namin ng ate ko. Hindi kami nag-aaway. And then ko po na-feel na may kahit konti may changes sa family namin. Tapos may time po na nakakausap ko na rin yung papa ko. Ang definition ko po ng walk with the Lord parang endless eh. Madami pong exits, pero ang sabi ni Lord, trust lang. Alam nyo, napakahalaga talaga ng buhay natin para sa ating Panginoon. Imagine, hindi natuloy yung pagpapakamatay ni Christine. No? Sa kabila nung feeling niya, baliwala yung kanyang buhay,
hindi siya totoong minamahal. Buti na lang na-discover niya yung Diyos na tunay na nagmamahal sa kanya. At hindi siya tatanggihan, hindi siya i-reject, hindi siya pababayaan. Tsaka malaking bagay din yung nakatin siya ng Bible study. Naligaw lang siya, pero ibig sabihin, di po aksidente yun eh. Oh. Di kasi siya nakikinig, kaya doon siya dinala ni Lord. And when God gives you a revelation, everything becomes different. Your perspective. Dati kasi, siyempre, iniisip lang niya yung sarili niya, malungkot siya. She's so absorbed by herself. Tapos na nakita niya na meron pala si Lord na nag-guide, lahat gumagaan. Tsaka yung pagmamahal niya, akala niya para dun sa isang tao. Yes. Na hindi naman masuklian. You know, anybody, everybody will let us down, you know. Kasi yung pagmamahal ng tao, talagang kulang, hindi sapat. You know, ang pagmamahal lang talaga ng Diyos ang makapupuno sa ating kalooban. At kahit hanapin pa natin to sa mga maling lugar, ay talagang mabibigo lang tayo. Kaya mabuti na lamang si Christine nakatagpo, doon sa Bible study nga, imagine, naligaw siya doon. Pero yun pala yung tamang direksyon para sa kanya. You know, Christine went to the darkest places as a person can go about 3 times. She tried to end her life, and yet God kept her alive. It wasn't because she had it all together. It was because He wasn't done with her yet. And that is the nature of our God. He does not give up on us. At ang hinahanap ni Christine sa lahat ng bagay na pinuntahan niya ay pagmamahal. At ito ang natuklasan niya na ang pagmamahal na yon, lagi namang naroroon, naghihintay sa kanya. Ang Diyos ang tanging nagmamahal sa atin ng walang kondisyon, walang hangganan. If you're watching right now and you feel the way Christine did, lost, unloved, like your life has no purpose, I want you to know that you are seen, you are known, and you are deeply loved by God who gave His Son for you, your living hope. Even before He laid the foundation of the earth, the Lord already thought of you. You are His idea. Napakahalaga ng buhay mo para sa Panginoon. Kaya sana kapatid, pahalagahan mo rin ang iyong buhay. Jesus said, I stand at the door and knock. Whoever hears my voice and lets me in, I will come in, and I will fellowship with him. Let us pray right now because God is right now knocking at the door of our hearts. And if you want to receive Him as your salvation or as your Savior and your Lord, let us pray. Panginoong Diyos, aking Ama, suko na po ako sa aking mga problema. Gusto ko na pong magwakas ang lahat. Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Pero napag-alaman ko ngayon na sobrang pagmamahal mo sa akin. Na ibinigay mo, O Diyos Ama, ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang pagbuwisan ang aking mga kasalanan at bigyan ako ng bagong buhay. Buhay na masagana ngayon at buhay na walang hanggan. O Kristo, naririnig kita, kumakatok ka sa aking puso. Binubuksan ko ngayon ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon ang tagapagligtas. Simula ngayon, ikaw na ang manguna sa aking buhay, ikaw na ang masusunod. Be my Savior, be my Lord and Master. Ikaw na po ang aking susundan. Maraming pong salamat. Holy Spirit, even now, I ask that you fill up everybody who's praying right now and let them know that you are real. And I pray that you will surprise them with miracles this coming day to show that you are real and that you truly love us. Thank you very much, O Father God. In the name of Jesus we pray. Amen. Right now, I would like to offer a healing prayer. Sabayan po ninyo ako kung nais ninyo ng kagalingan. Father God, thank you so much for dying on the cross for us and even not only taking our sins, Lord God, but also our sicknesses in your body so that we can be redeemed from any curse and from any sickness. So right now, in the name of Jesus, I declare healing, Lord God, for all those who are afflicted right now. Lord, sinabi niyo po sa iyong salita, you came on earth, Lord God, with the ministry of anointing,
of healing and releasing people from captivity. So Lord, right now, I pray for all those who have anxiety in their hearts, those who have panic attacks, Lord God. I declare, Lord God, that every fear that is in their hearts, I rebuke it right now in the name of Jesus. And even as I pray, hallelujah, marami pong sumasabay sa atin, and right now, in the name of Jesus, I declare healing to all those who have confessed that they have mental health problems. Right now, I rebuke that panic attack from a daughter. In the name of Jesus, you are now healed. I declare that your anxiety is being eased out of your mind right now by the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. And there is somebody who is bipolar. In the name of Jesus, I rebuke that spirit that is causing this uneasiness, this panic, this confusion right now. I rebuke the confusing spirit and I declare clarity right now in the name of Jesus. I command those spirits to get out from that body, from that mind. I declare that all spiritual attacks against this person be stopped right now in the name of Jesus. Meron ding isang babae na feeling niya she's going crazy right now. I rebuke that devil that is attacking you, causing mental torture in the name of Jesus. Ang kala mo lang nahihilo ka at nagugulo ang isip mo, but I command this attack to stop right now. I bind the spirits behind those attacks. In the name of Jesus, I command those attacks to stop. And I declare peace. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa prayer center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at written in stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Hirap makakita ang 56 na taong gulang na inang si Mary Jane matapos madiagnose ng vitreous hemorrhage o pagdurugo sa loob ng kanyang kanang mata. Kinulbaan gid kuya paghambal niya kay hambal niya sa akon damo nga dugo. Hambal niya sa mata ko sa likod. Mala kinanglan ko no operation. Ayon sa doktor, 200,000 pesos ang kakailanganin para maoperahan ang kanyang mata. Ngunit hindi sapat ang kanilang kita, lalo't pag-tutor lamang ng mga bata ang hanap buhay ni Mary Jane, habang isang full-time pastor naman ang kanyang asawang si Danilo.
Nagulat ako nga 200,000 nakibot gid ko. Siguro diin ko ni makapangita sang 200,000. Yan talaga yung worry natin. Worry dahil alam ko wala naman akong kakayanan na ibigay yan at para maasikaso yung operasyon kung sa amin lang wala talaga. Hopeless nung time na yun. Sa pagdaan ng mga araw, lalong lumalaki ang nakikitang itim na bagay ni Mary Jane sa kanyang kanang mata. Hanggang sa tuluyan na nitong natakpan ang kanyang buong paningin. Hindi ko na makita masyado ang ang dalan bala kung maglakat ko, ko nga madusmo. Kung damo sa kubra ko nga hindi ko na mahimo. Hindi na ako katudlo bata. Hindi na ako mayo ka basa. Nabalot ng takot si Mary Jane sa posibilidad na baka tuluyan ng mabulag ang kanyang kanang mata. Ginatry ko nga itakpan ko ang piyak ko nga matay ning nakakita. Ginaamo ko na siya. Ginatakpan ko muna kaya hindi naging kuya kakita mga dulom na siya. Yung kuti amo ni bi ang matabo sa akon. Tapos ginatulok ko sila ang anak ko. Hambal ko sa balang araw basi hindi ko na bala makita. Panalangin ang kinapitan ni Mary Jane sa pagsubok na ito. Pray ko nga Lord, singkuin iayuwa man ang akong mata nga makakita. Gusto mo pa ko sang wala mahimo nga obra. Nalaman ng Operation Blessing ang kalagayan ni Mary Jane. Mula Mina, Iloilo, inilipad siya ng Operation Blessing patungong Maynila para dito maoperahan. Sa ilalim ng life-changing surgery program ng Operation Blessing, sinagot ng Operation Blessing ang operasyon at gamutan ng mata ni Mary Jane. Tagumpay ang naging operasyon. So right now, she can already see at around 20/30. So that's only 2 lines below 20/20, which as you all know is what we consider normal. Nami ang pagbulig bala sa Operation Blessing. Nakita ko ang pagbulig nga tutuod nga bulig, grabe ang gugma. Nalipay gid ko kay nakakita na ko subong. Hindi na para sa una nga nahadlok ko maglakat. Dako gid ang papasalamat ko sa Operation Blessing as in siling ka bala nga Operation Blessing nga operasyon gid siya. Mary Jane's eyes were failing and her fears were quietly growing. But she didn't stop serving. She kept showing up for her community, her church, and her family, and even when she couldn't see clearly. And when she finally brought her need forward, Operation Blessing was there. Yan po yung kagandahan ng ministeryong ito. Hindi lang serbisyong medikal ang ibinibigay ng Operation Blessing at CBN Asia Partners, naghahatid din tayo ng pag-asa. Sa bawat operasyon, sa bawat tulong na naipaabot natin, pinapatunayan ng Diyos na nakikita niya ang ating pangangailangan. If you want to be part of transforming lives like Mary Jane's, bringing sight, healing, and hope to those who need it most, you can partner with CBN Asia. Scan the GCash QR code on your screen to donate. Then please send a screenshot of the transaction via the 700 Club Asia Facebook Messenger so we can acknowledge your donation. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos lamang ng In ilang moments of paalala. crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Legitimate child ako. Yung tatay ko kasi may asawa, nabuntis yung nanay ko. Na iniwan ako sa probinsya sa lola't lola ko. Lumaki ako doon hanggang natapos ko yung elementary ko doon sa province. Saddest time na yung buhay ko nung namatay yung lolo ko. Kasi attached ako sa lolo ko. I felt alone. Walang pag-asa. Pumunta na ako ng Manila. Kasi yung nanay ko nandito sa Manila, helper siya. Kinailangan magbanat ng buto sa murang edad, pinagsabay ni Becky ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pasan-pasan din ang bigat ng kalooban sa sitwasyong kinalalagyan. Hindi ako close sa nanay ko. Kaya kong mabuhay, hindi ko siya mamimiss nun.
many years. Hindi na-develop yung relationship namin. Kasi nga, dahil hindi ako lumaki sa kanya, may galit ako sa kanya na hindi siya nakapag-ipon para sa pag-aaral ko. Pinalaki ako ng lolo ko na maganda yung values. Pag may pinag-aralan ng tao, igagalang, irerespeto, mataas ang tingin ng mga tao. So kaya gusto kong pag-aral. Uy, Becky! Ikaw naman magkwento tungkol sa family mo. Ganun ba? Di ba noong last time hindi ka rin nakasama sa college ball? Pati ba naman sa educational tour, hindi rin? Sayang naman. Hala, 12 units lang in-enroll mo. Bakit? Sayang naman. Wala akong kaibigan kasi nga, alam ko na pag makibanding ako sa ibang estudyante, pag-uusapan ng family. Ayokong pag-usapan ng family, di ba? Kasi wala nga akong family. At ayokong pag magbanding ka ng mga classmate mo, kailangan kahit papaano may pambili ka ng kahit chichirya man lang, di ba? So, wala kasi ako nun. Kailangan ko ng sagot, bakit sila may pera, bakit ako wala? Bakit sila nakakabili ng damit, bakit ako wala? Bakit sila may pambili ng merienda, ako wala? Bakit ang pera ko eksaktong pamasahe na pag nalaglag yung 5, hindi na ako makakauwi? Di ba? Bakit sila nakakapag full load ng units, bakit ako hindi? So bakit ako kailangan magtrabaho, bakit sila hindi? Ang dream ko lang naman makapag-aral, makatapos ng pag-aaral. Pero bakit parang pinagkakait pa sa akin? Lahat restricted. Kasi nga, walang resources. So, galit ako sa Lord. Wala naman ako maingan sa family ko kasi wala rin naman sila, di ba? Parang I feel that God is so unfair. Nag-invite yung professor ko sa English na, sinong gusto mag-attend ng Bible study? Sabi niya dun sa classmate ko, ikaw, join ka ha. Tapos nag-volunteer ako to join. John 10:10, yung sinabi ng Lord doon na, sinabi din to nung professor namin na, that if you accept Christ as personal Lord and Savior, He promised us an abundant life. Which is, ang tingin ko sa sarili ko talaga since the very beginning na nagkaisip ako, wala naman ako eh. Wala akong abundant life na sinasabi. Kasi ang utak ko, pag sinabing abundant life, may pagkain ka, may pera ka. Yun yung abundant life. Something lifted in me na I don't have to worry anything because God will provide all my needs. Process yung realization ko. Pag kinount ko yung blessing ko, yung the air that I breathe, the sunlight, yun yung mga una kong na-realize na blessed pala ako. Yung iba walang maisuot. Kahit hindi bago yung damit ko, may damit ako. I was so on fire na nakalimutan ko lahat ng mahit. Yung question ko sa Lord na, alam mo yun na, Lord, bakit ako, puro ako bakit? Parang bigla akong nakalimutan lahat yun. Sa pag-asang natagpuan kay Jesus, nakatapos si Becky sa kolehiyo at kalaunay naging guro. Na doon nagsimula na lumabas ako sa sarili ko. Lumabas ako sa shell ko. Nag-start ako mag-open up. Parang nabigyan ako ng value ba? Meron pala akong pwedeng ibigay. Meron palang naniniwala sa akin. Nagtanim man noon ng galit sa ina, ay pinili niyang magpatawad. Nobyembre ng nakaraang taon ay tinawag niyang nanay ang kanyang ina sa unang pagkakataon. Sa ngayon, Director for Operations ng Wipe Every Tear Philippines si Becky. Ito ay isang organisasyong tumutulong at kumakalinga sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at human trafficking. He is true to His word in Romans 8:28 that all things work together for good to those who love Him and called according to His will and purpose. That whatever you have experienced in the past, may purpose ang Lord na gagamitin niya yon pagdating ng araw. Alam mo, Mare, napakahirap talaga na yung bata is being left alone to herself to figure things out. Walang paliwanag, walang gano'n. So palagi siyang lito, naghahanap. At nararamdaman niya yung pain, no?
So, kailangan talaga sa murang edad may paliwanag natin sa isang bata ang katotohanan. But ang maganda nga, nakilala niya si Lord sapagkat dahil nakilala niya si Lord, nalaman niya na we are overcomer, that all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Amen. I know Becky, I've met her. Truly, she's been called by God because actually right now what I know is that she has started her own ministry that is rescuing trafficked women. Okay? In the Visayas, ha? Kasi alam naman natin na dyan nagaganap madalas ang illegal recruitment ng mga kasambahay daw, pero they turn out to be doing something else, in either Metro Manila or some other parts of the world. So Becky is doing right now. The Lord has empowered her, and made her realize what her value is. But if you will look back, Becky's story really breaks my heart. Parang nakakaawa yung bata. But in the best way. She carried so much pain for so long, shame she didn't deserve, silence from the people who should have loved her most. And yet, when she encountered the love of God, everything began to shift. Not just for her, but for every girl that she now fights for. She is now their nanay. She's their warrior defender. Kaya naman, hindi lang buhay ni Becky ang nabago. Buhay ng marami pang iba. Mga taong nakaranas ng kagalingan na nagiging instrumento naman ng kagalingan para sa iba. Ganyan po mag-transform ng buhay ang Diyos. Ginagamit niya ang ating mga piling kwento para magamit natin bilang testimony at maging platform para maabot naman natin yung iba. Sa kabilang banda, nakita natin na tagpuan naman ni Christine ang kanyang true identity, hindi sa isang tao, kundi sa Diyos na lumikha sa kanya. At muling nakita naman ni Mary Jane ang mundo sa pamamagitan ng biyaya ng CBN Asia Partners at Operation Blessing. At si Becky, na sa wakas, ay nakapagsabi ng nanay sa ina niyang napatawad na niya. 3 kwento, isang katotohanan. May buhay na pag-asa tayo sa Diyos. Praise God sa kwento na yon. And as the Apostle Peter wrote to believers scattered and suffering, these words ring just as true for us today. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. 1 Peter 1:3. Ang pag-asang ito ay hindi natatapos sa kabiguan, hindi nangihina sa panahon ng pagsubok. Buhay ito at ito ay nakatago sa muling pagkabuhay ni Kristo. Whatever you are walking through today, He is your living hope. If you need prayer, want to share your testimony, or if you would like to partner with us in this ministry, send us a message on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. Call the number on your screen or scan the CBN Asia QR code. May God bless you, keep you, and may He make His face shine upon you and give you Binatang nasangkot sa pagbibenta ng droga, nasaksak sa isang enkwentro. Titigil na kaya siya? Nanganganib na mahinto sa pag-aaral si Angelica dahil sa kahirapan. May solusyon kaya? Dahil sa pakikiapid ng ama, nawasak ang pamilya ni Jen. Mabuo pa kaya ito? From mess to grace. Tampok sa The 700 Club Asia, Huwebes alas 12 ng gabi sa GMA.